Ayan o, Japanese toys. Ito guys, yung yung toy shop dito sa airport. Mismong sa loob ng airport. Ito yung mga laruan nila guys o. Ayan, mga souvenir. Ayan o. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! For today's video guys, I-share ko lang sa inyo kung bakit hindi na ideal na mag-work sa Japan. By the way pala guys, nandito ako ngayon sa Tokyo Haneda Airport for my connecting flight going to Canada tomorrow. So medyo mahaba pa yung aking oras para sa connecting flight ko bukas. So ngayon guys, i-share ko muna sa inyo kung bakit hindi na ideal na mag-work dito sa Japan. Una guys, mataas yung kaltas, mataas yung taxes, mataas yung deduction sa salary, at the same time ay mababa na rin po yung value ng Japan. Bumagsak na rin po ang palitan ng Japan to Philippine peso. Bakit ko guys sasabi? Kasi yung friend ko, yung kaklase ko na dito nag-work sa Japan, ay pinag-iisipan niya na lumipat na siya ng Canada kasi nga dahil sa sahod niya ay malaki na po nakakaltas. Bali, kalahati ng sahod niya guys ay napupunta lang po sa kaltas. So, sumasahod nga siya guys ng 100,000. Yung kaltas naman ay madami. Isa-isayin ko sa inyo guys kung ano yung mga kaltas na nabawas sa sahod niya. Una ay yung pagkain niya. Kasi siya bibili ng sarili niya pagkain. Wala silang free allowance. Wala silang free food allowance. Pangalawa, yung renta sa bahay nila. Yes guys, hindi rin po free yung rent nila sa bahay. So talagang shoulder din po nila yon na sila mismo ang gubayad ng bahay nila monthly. At yung third guys, tax. Kaya meron po silang tax na binabayaran din dito sa Japan. Yung pang-apat ay meron din po silang binabayaran na broker. Yes, nagbabayad din po sila ng broker kasi nga yun yung po yung naging way nila kung bakit nakarating po sila dito sa Japan. Ang guys, yung sahod nila ay kalahati na lang. Okay, sabihin natin na sumasahod siya ng 100,000, ang malinis na lang sa kanya guys na sahod ay aabot na ng 40,000. Sobrang laki ng kaltas. Tapos, yung 40, ang hirap mo ng pagkakasyahin yun. Yung allowance pa ng family mo. Kung nagre-rent ka ng bahay sa Pilipinas, may estudyante ka pa, pagkain pa. Hindi ba Kaya last month ay nag-chat sa akin yung kaklase ko na kung paano daw siya makarating ng Canada. Kasi nga ayun niya na dito. Pinag-isipan niya na lumipat na ng Japan, lumipat na ng Canada kasi nga malaki na yung kaltas at bumaba na din po yung palitan. At the same time, kinoconsider niya rin yung age ng anak niya. Kasi pag 22 na po, below 22 yung anak, ay hindi na po pwedeng ma-sponsoran ng parents sa Canada. Okay, magkakaroon na po siya ng sariling visa. Hindi na po siya pwedeng independent ng magulang kasi nga overage na siya. So, yun din ang pinag-iisipan niya na gusto niya nang lumipat ng Canada kasi nga dito sa Japan ay malaki na po yung kaltas. At wala na po natitira sa sahod niya. Yung trabaho naman guys, okay lang kasi yung alaga lang niya ng kasama niya sa bahay. Wala namang ibang kasama. Tapos, siyempre gagawa din ng mga basic na gawain ng bahay. Ganun lang. Yun lang kasi ang niya, binuworry niya kasi yung sahod. Malaki na yung kaltas, bumaba pa yung palitan, as in wala nang matitira. Tatapusin niya lang yung contract niya by next year ata. Tatapusin niya yung kontrata niya. And then ngayon, mag-start na siya mag-apply papuntang Canada para by next year ay meron na siyang malilipatan. Caregiver din po siya guys. Caregiver din. Same ko kasi kaklase ko siya kabatch ko siya dun sa PWU. Kaya nga binigyan ko na siya ng mga link kung saan siya pwede mag-apply papuntang Canada para makaalis na siya dito sa Japan. Pinag-isipan ko din dito ako mag-apply. Dito ako pupunta sa Japan. Kasi nga malaki yung sahod. 100,000 yung sahod. Tapos may overtime pa, diba? Hindi sumagi sa isip ko na ganun pala kalaki yung kaltas. Magkakaltas ng kanapang broker, magkakaltas ng kanapang pagkain. May kakaltas sa sahod mo ng pangbahay sa bahay, bayad sa bahay, pagkain mo pa. Tapos magkain na nagpapadala mo sa Pilipinas, kunti na lang, diba? Ayun nga, kaya bakit hindi na ideal na magtrabaho dito sa Japan? Kasi nga malaki na po yung kaltas, malaki na yung nababawas sa sahod nila. Advice ko lang sa inyo guys, kung gusto niyo pong mag-caregiver, kung gusto niyo mag-nanny,
gusto niyo pong mag-apply as domestic worker, ay mag-apply na lang po kayo sa Hong Kong kasi sa Hong Kong ay malaki pa yung sahod niyo, matatanggap buo pa, walang bawas, walang kaltas, walang tax, walang broker, tapos hindi kayo magbabayad ng bahay, di ba? Yun lang po, allowance lang kasi depende yun sa amo nyo, kung depende yun sa employer nyo, kung bibigay na yung pagkain nyo na, na cash, or ano yung pagkain ng amo mo, yun din na magiging pagkain mo. So, depende po sa mga employer. Pero, sigurado guys, walang kaltas yung sahod, yung buong buo talaga. Walang ibang deduction yun. So, mapapadala nyo yun sa Pilipinas, nang ganun ka buo. Kung nagbabala kayo, o kung pinag-iisipan nyo pa kung sa Japan ba, o sa kung kayo mag-apply. Kasi dito sa Japan guys, kailangan nyo pa ng N4, di ba? Bago kayo makapasok dito, bago kayo maging caregiver dito sa Japan, kailangan mo muna dumaan sa N4, yung nila, yung language nila. Sa Hong Kong, hindi mo po kailangan mag-exam, hindi mo kailangan magpasa na kung ano-ano, para lang makarating ng Hong Kong. Wala pong ganun. Basta importante ay meron kang experience, meron kang passport, meron kang requirements, ay makakarating ka po ng Hong Kong. Dito lang dito sa Japan ay masyado pong mahigpit. Kailangan mong dumaan ng training, kailangan mong may pasa yung language test nila. Ayun. So, talaga guys, mahirap din makapasok dito. Tapos, mahirap na nga makapasok dito pero malaki pa rin yung kaltas, di ba? So, ang ko guys, ang advice ko sa inyo, mag-Hong Kong na lang kayo para buo yung sweldo nyo, wala kayong isipin na babayaran sa bahay, yung pagkain nyo, tapos wala kayong babayaran na broker, wala kayong babayaran na tax kasi buo yung sahod nyo. So makakaipon kayo, kung sa Hong Kong po kayo, magtatrabaho, maggaging ng experience, na lang kayo, mag-Hong Kong na lang po kayo. Tapos mabilis pa kayo makakarating guys, lalo ngayon, 3 to 4 months or 3 to 5 months, pwede na kayong makarating na Hong Kong kasi ganun kabilis ngayon. Di tulad ng pandemic ay talagang aabutin ng ilang buwan yung application nyo para makarating kayo ng Hong Kong. So yun lang guys, na-share ko lang sa inyo kung bakit hindi na ideal na mag-work dito as caregiver or as nanny dito sa Japan. So much better guys, mag-Hong Kong na lang kayo para mabuo yung sahod nyo. Wala kayo masyadong babayaran at makakapagpadala kayo sa pamilya ng malaki. So yun guys, na-share ko lang sa inyo yung experience ng friend ko, and then inano ko na rin yung sa experience ko sa Hong Kong. So, yun guys. So, guys, if you find my video helpful, please paka-subscribe naman po. And like and share po kung nagustuhan niyo po yung video ko at nakakatulong po sa inyo at na-inspire po kayo. Pakiclick naman po yung notification para ma-notify po kayo sa mga bago pong video. So, good luck po sa mga katulad kong caregiver dyan. Kung gusto niyo po mag-abroad, ay mag-Hong Kong na lang po kayo. Mas malaki po ang sahod sa Hong Kong compare po sa Japan. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye. God bless us all. Good luck po.